Master Jet ask lang po kung nakasangla ba ATM card tapos kukunin ko na yon. May karapatan ba na i-hold nila o ng lender? Yun, ATM card kasi co-maker ako ng ilang client nila. Thank you po. Ito ay related doon sa mga nakasangla na mga ATM cards, no? Hinahanap ko talaga yung sagot base po sa talagang releases ng Bangko Sentral. Kasi itong mga lenders po na especially kapag mga registered po sila ay regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So hindi ko po nakita yung very specific po talaga at hahanapin ko pa rin po, no. Pero may nakita po akong isang website na meron po siyang inirelease na impormasyon. Galing po ito sa nirelease din ng Bangko Sentral last October 10, 2012. No, ito po ay tungkol sa co-maker. No, so kapag naging co-maker ka, we all know na ganito naman po talaga, ay kasali po tayo doon sa kontrata ng ating pong borrower. And we also promise to pay another person's loan if that person fails to do so. So kapag co-maker ka, pag lagda mo dyan, ay ibig sabihin, pumapayag ka na ikaw yung babayad sa utang kung yung principal borrower ay hindi makakabayad. Tapos kapag ikaw naman ay co-maker, ay itong co-maker kasi hindi ito required sa lahat, no? Depende po. Yung nabasa ko po sa nirelease ng BSP, kapag unsecured loans, no, ito pong walang mga collateral, no, pwede po magkaroon sila ng co-maker. A co-maker does not necessarily receive or benefit from the proceeds. So wala siyang pakinabang doon sa proceeds, wala siyang makukuha doon. But is equally responsible for ensuring that the full amount of the loan, including interest and other charges, is paid. So kapag co-maker ka, wala ka pakinabang sa proceeds, wala ka matatanggap, pero part ka doon sa nagbibigay ng assurance na talagang mababayaran yung utang na yon, no? Co-borrower yung tawag kapag ikaw ay may pakinabang sa proceeds, parang pinaghatian ninyo ni principal borrower. Pero ang co-maker, wala kang natanggap from the proceeds, pero willing ka na bayaran yung utang ni borrower, principal borrower, kung hindi po siya makakabayad. Ngayon, kapag si principal fails to pay the loan, required ba si co-maker na bayaran? Yes, the lender does not need to proceed or collect first from the principal borrower and may immediately take the following actions against the co-maker if the principal borrower is unable to pay. So may nga nakalista po dito, no, na pwedeng gawin ni lender doon sa kay co-maker kung hindi po makakabayad yung principal borrower. So ang pwede pong gawin ni lender, collect the full amount of the loan including interest and other charges from the co-maker. Pwede rin ang sue the co-maker along with the principal borrower in an attempt to collect payment. At ang pwede rin po niyang gawin, demand the payment of late fees or collection cost from the co-maker. No, so yun po ay part ng responsibility ng co-maker na dapat alam po natin noong tayo po ay pumirma at pumayag na maging co-maker ng atin pong kasama sa trabaho na umutang, no? So what is the remedy kung si co-maker yung pinagbayad ng loan at ng interest? So si co-maker pwede siya mag-demand from the principal debtor reimburse whatever amount he was made to pay. So yun po yung atin pong kaunting kaalaman tungkol po dito sa issue na pagiging co-maker. Kaya siguro ay hindi pumapayag yung lender na kukunin ninyo yung ATM card ninyo mula sa kanila kahit tapos na yung payment sa inyong utang kasi naging co-maker ka sa ilang borrowers nila, no? So ibig sabihin, kung yung mga borrowers na yon may isa, dalawa o silang lahat ay hindi makakabayad, yung nakasangla mong ATM card doon kahit wala ka ng utang, pwedeng gamitin ni lender para siya po maging paraan ng pagkolekta ng payment doon sa mga principal borrowers na hindi makakabayad. So very sad ang ganitong sitwasyon, and kapag tayo ay hindi po informed, no, doon sa ating pong duties and responsibilities na pagiging isang co-maker.